Mga kadukso, welcome sa panibago nating vlog. Ayan. Ito nga pala guys, meron tayong nilabas na Honda Click 125 2025 special edition ng Honda. So bakit ba ako naglabas niyan? Nabigla ako sa motor na to eh. Sa mga nagtatanong, binenta ko po ba si Dukso? Hindi naman po. Andun po si Dukso sa bahay. Dinagdag ko lang po ito dahil parang hindi naman sa nagsasawa, parang minsan kasi nakakaano nung gumamit ng manual pag pupunta ako sa kasiguran. Kaya ito, bumili tayo ng Honda Click 125. So papakita ko lang po yung itsura niya, tsaka yung mga nilagay ko na mga unang pyesa dyan. Ito po, pinalitan ko ito ng yung side mirror kasi masyadong mataas yung stock na side mirror. Yan yung unang-una kong pinalitan. Binidyo ko yan kung paano ko yan kinabit, kaso ewan ko na delete yung yung video niya yan. So yan ay Street King, nabili lang natin sa Shopee. Yan guys siya. Yan, napakaganda niyan. Hindi ko alam kung anong version yan kasi ganyan na rin yung nakalagay sa may sniper natin, pero iba yung version niya. So yun lang naman, talagang glossy lang siya. Meron ditong Honda na nakalagay, tapos click na emblem. Napakasimple lang po ng kanyang design. May liquid cooled na nakalagay dyan. Tapos yung kanyang mugs, hindi ko alam kung anong kulay ng mugs na yan eh. So ayun na naman po. Ganoon din sa likod. Ito po pala, naglagay tayo dito ng tire hugger. Ayan, para iwas talsik sa putik. Akala ko dati walang walang pakinabang. Meron din pala, kasi dito lang, kumbaga tatalsik din yung putik, hanggang dito lang siya. Hindi yung katulad nung dati na hanggang dito lang, talsik talaga dun lahat sa loob. So ayan, meron din po siyang naitutulong kahit papano. Then ang next ko pong nilagay ay ito naman, yung protection ng ating flasher, yung signal light. Kasi dahil naka-usli siya, madalas pong yan na nabubundol-bundol. Kaya yan, nilagay natin ng ganyan. Yan, napakaganda rin. Napakasimple lang din po ng design niya. Ayan, pero napaka-useful po niyan dahil natatakpan niya talaga tong ating signal light. Then sumunod po ito, naglagay tayo ng mudguard cover dito sa ating shock. 'Di ba, mudguard cover bang tawag diyan? Kasi nagsasangga siya ng mga putik. Kasi pag hindi natin nilagyan ng ganito, ang daming putik, kada talsik niyan diyan, dito lahat napupunta. Tapos yung di-spring natin na shock ay mahirap linisin. Kaya nilagyan ko talaga ng ganyan. Ayaw ko sana maglagay niyan, kaso mas madali kasing linisin eh. Pwede mo siyang tanggalin, linisan, yun, okay na. Hindi katulad nung spring na ang hirap linisan. Kailangan mo pa talagang sungkit-sungkitin para lang malinis mo. Tapos ano ba nilagay ko dyan? Wala na. Ayan. Nagustuhan ko rin pala dito sa Honda Click ay eto, alam nyo na to eh. Mayroon siyang built-in na charger, tapos naka USB na siya. Ayan o, nakalagay na lang lagi yan dyan, yung aking USB charger. Tapos ito, merong pinakang dito, parang bulsa-bulsa, lagayan ng basahan. Tapos ito pala, naglagay ako ng screen protector, kasi hindi maganda yung pagkalagay ko. Kailangan pa nalagyan ng dishwashing liquid, tapos gaganon-ganonin para hindi siya magkaroon ng sa loob, hangin. Ako basta ko lang nilagay. Hindi ako nagbasa ng ng manual niya. Ayan, so mag-iisang buwan na yata ito sa atin, sa 1. Ayun, mag-iisang buwan na pala sa 1. So ang tinakbo na nito ay ayan na, 2015 na. Nagbiblink na yung gasolina ko. Wala akong gasolina. Ayan, napakasimple lang ng design ng Honda Click eh, pero talagang siya, hindi mo siya pwedeng ismulin kapag tinatapat mo siya sa mga ibang sisi na
na 125. Kasi ang nagustuhan ko talaga sa kanya, napakatipid sa gasolina. Tapos yung bilis niya talagang napa 110 ko to eh. Hindi ko pa lang kasi na videoan kasi ano tayo, hindi tayo masyadong nagbi-video kapag parang tinatamad na ako mag-setup ng camera, ganun. Pero ang natakbo ko lang sa kanya talaga is 110. Yun yung sagad niya ngayon. All stock yan. Wala naman tayong binago dyan. Yun lang nga yung side mirror. Tapos yung mga nilagay natin na ibang mga pesa. So, ako ang timbang ko ay 66 kilo yata ako. Siyempre, depende naman sa may timbang yun. Baka kasi sabihin na naman ng iba, scam na naman. So, yun po talaga yung tinakbo niya. Susunod, gagawa tayo ng video doon. Papa 110 natin para makita ng iba yung top speed niya talaga. So sinasabi nila na na gas consumption na 50.3 km per liter ay hindi ko pa po yun na experience kasi ang talagang lang niya kayang takbuhin ng 1 litro ay yan nga po 45.8 lang ngayon eh. Minsan 47 ganun, depende po sa kalsada. Pag bumabiyahe po ako ng Kasiguran, kahit mga paahon doon, kasi dire-diretso tsaka mabilis yung ating takbo doon, ay nag-average siya ng 47 to 48 km per liter. Ganun po siya katipid. Yan po yung nagustuhan ko sa may Honda Click talaga. Napakatipid sa gasolina. Tapos, syempre, napaka-forma na rin po ng motor na to eh. Kumbaga, sabi nga nila, pag sumakay ka dito ay para ka na bumabata. Ganun niya po daw yung motor na yan. Kaya yan, gustuhan ko rin po talaga siya. So yun lang po, update lang po ako dito sa ating Honda Click. Reason why na kumuha tayo nito ay yun nga po, para sa akin mas convenient siya gamitin kaysa sa manual. Kung nagsasawa ka na sa manual kasi ako matagal na kami nagma-manual. Tricycle pa lang noon, manual na. Yun, dami na tayong sinubukang Honda Click dati. Nasa Manila pa tayo, nag-review tayo ng Honda Click. Kaya siya yung napili ko guys na motor na budget friendly lang, tapos matipid sa gasolina. Kasi pag magmamalaking sisi na naman tayo, like siguro Aerox, takaw sa gulong na naman. Alam niyo naman yung ating Sniper, pa nagpapalit tayo ng gulong ay may kamahalan talaga sa gulong. Hindi katulad dito na medyo makakamura tayo ng gulong kasi mas maliit nga yung gulong niya, tapos mas matipid sa gasolina. Kaya ito po talaga yung napili ko. Yan. So ayun lang po. Maraming salamat po. Like, share, and subscribe. Thank you.